Mga kwento ni Kasiano. Isang magandang araw sa inyo mga kahiwaga. Namiss ko kayo. Narito na naman tayo para sa ating panibagong kwento. Ito yung ating in-upload sa ating short video na pinamagatan nating Ang Aswang sa Silong. Bago yon mga kahiwaga, ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe at i-like ang aking channel, Ang Mga Kwento ni Kasiano, para ma-update kayo sa mga bago nating kwento. Dito ba tayo maninirahan, mahal? Oo, Nessa. Dito tayo magsisimulang muli. Malayo-malayo sa kanila. Tumango si Nessa sa tinuran ng asawa. Hinimas niya ang kanyang umuumbok na tiyan. Isang buwan na siyang nagdadalang tao at excited silang parehong mag-asawa sa magiging anak nila. Malayo sa kabihasnan ang baryo Barabalungay, kaya naman napakatahimik ng lugar na iyon. Tamang-tama sa naisip nilang pagbabagong buhay. Isang katamtamang bahay ang napili nilang tirhan. Lumuwas na sa Maynila ang may-ari niyon sa dahilang magkokolehiyo na ang kaisa-isang anak. Yari sa sawali at kawayan ang bahay. Maganda at presko ang pagkakayari nito. Barnisado ang lahat ng muebles at may silong ito. Malapit sa dagat ang kinatitirikan ng bahay kubo. Napaka-presko ng hangin ang humahampas mula sa karagatan. Sa gabi naman ay dinig mo ang lagaslas ng alon mula sa dalampasigan. Maganda na para sa akin ang bahay na ito, mahal. Tamang-tama sa ating pagsisimula. Niyakap ni Cardo ang asawa. Pangingisda at pangungopra ang napiling hanap buhay ni Cardo sa baryo Barabalungay. Iyon din naman kasi talaga ang hanap buhay ng karamihan sa mga tao doon. Kayo ba ang bagong lipat doon sa dulo? Oho, kami nga ho. Abay, ganun ba? Abay, mag-iingat kayo dyan, iha. At kilala ang dulong buhangin na daanan ng mga aswang. Aswang ho? Paniwalaan mo't sa hindi totoo ang mga aswang, kaya mag-iingat ka, iha. Nakaramdam ng kaba at pagkatakot si Nessa. Yun ang matagal na niyang iniiwasan. Ang mga aswang. Aswang ang dahilan kung bakit umalis sila sa Antique. Ito ang pumatay sa kanyang unang anak na lalaki. Isang maaliwalas na araw iyon. Masaya siyang nagwawali sa kanilang bakuran nang may lumapit sa kanyang isang matandang babae. Sa tingin niya ay maaliwalas ang aura nito. Makikita mo ang bakas ng kabaitan sa mukha nito. May natural itong ngiti na laging nakapagkit sa mga labi. Abay, iha, isang magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Aling Tendeng. Taga rito ako sa Barabalungay. Dito na ako tumanda. Isa akong komadrona. Magandang araw po, Aling Tindeng. Mabuti naman po at nakakilala ako ng isang komadrona. Bago lang po kami dito sa baryo Barabalungay. Mga 2 linggo pa lang. Ikinagagala kitang makilala, iha. Mag-iingat ka palagi. Sa tingin ko ay nagdadalang tao ka. Hane, ingatan mo ang bata sa loob ng iyong sinapupunan. Iyan ay isang paalala lamang, iha. Tunay nga po kayong komadrona. Alam niyo po na ako'y nagdadalang tao. Maraming salamat po, Aling Tindeng, sa paalala. Ay, walang anuman. Hangad ko ang kaligtasan ng bawat natin kababaryo, iha. Ay, ayan na ho pala ang asawa ko. Cardo, andito si Aling Tindeng. Taga rito rin siya sa Barabalungay at isa siyang komadrona. Ngumiti kay Cardo ang matandang babae. Ginantihan naman yon ang ngiti ng lalaki. Ay, oo, Cardo. Ako ay isang komadrona.
Nais ko nga sanang sabihin kay Nessa na ako nang magpapaanak sa kanya. Total ako lang naman ang kumadrona sa barangay na ito. Maraming salamat po, Aling Tinding. Ay, walang anuman, Cardo. Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lang din ng mga taga rito. Ay, pumasok na po muna kayo, Aling Tinding, at nang makapagkape. Ay, hindi na, Cardo. Aalis na rin ako. May bibisitahin ako dyan na manganganakin din. Ay, sige na. Mag-ingat kayong mag-asawa. Maraming salamat ho, Aling Tindeng. Mag-ingat rin po kayo sa inyong paglalakad. Isang gabi iyon, tanging huni na lamang ng kuliglig at hampas ng alon mula sa dalampasigan ang tanging maririnig sa paligid. Papatulog na ang mag-asawa nang may marinig silang huni ng malaking ibon. Wari pa ikot-ikot lamang iyon sa paligid. Nakarinig din sila na parang may kumakaluskos sa kanilang silong. Naririnig mo ba yun, Cardo? Huwag mong pansinin yun, mahal. Isang panggabing ibon lamang yun na karaniwan na dito sa probinsya. Eh, yung kumakaluskos sa silong. Parang may tao sa silong, Cardo. Guni-guni mo lang yun. Huwag mong pansinin yun. Halika na't matulog. Niyakap ni Cardo ang asawa. Kinabukasan, nagising sila sa isang katok sa pinto. May tao, Cardo. Linggo yun ng umaga, kaya araw ng pahinga ni Cardo mula sa pagtatrabaho. Napakaaga naman ang bisitang yan. Pahinamad nitong tugon. Abay, papasukin mo na kaya kung sino man yan at nang mayayang magkape. Agad na bangon ni Nessa mula sa pagkakahiga. Nagulat si Cardo nang mabuksan ang babae nakatayo sa may pinto. Inay? Ngumiti ang matandang babae. Cardo, anak! Ano bang tinutunga-tunga mo dyan ba hindi mo ba papapasukin ng iyong ina? Hindi man lang po kayo nagpasabi na darating kayo, di sana inasundo po namin kayo, inay. Hayaan mo na yun. Nainip ako dun sa Antique kaya naisipan kong puntahan kayo dito sa Bicol. Paano niyo nalaman itong aming lugar? Abay, may iniwan kang address kay Tikboy. Hindi naman mahirap ang magtanong, di ba? Nakaramdam ng awa si Cardo sa ina. Mula Antique hanggang Kabikulan, hindi biro ang nilakbay nito, makarating lamang sa kanila. Pasensya na po, inay, kung hindi kami nakapagpaalam sa inyo nang umalis kami sa Antique. Naiintindihan ko, anak. Napatigil ang matanda nang makita si Nessa na palapit sa kanila. Abay, medyo malaki na ang tiyan mo, Nessa. Puntis ka na pala talaga uli. Tama yung sinabi ni Tikboy. Halik muna kayo, inay, nang makapagkape. Pasensya na po kayo at hindi pa ako nakakapagluto ng almusalan natin. Abay, sige. Magkape tayo. Tamang-tama pala itong pagdalaw ko sa inyo. Abay, maaalagaan kita, Nessa. Ganyan at nagdadalang tao ka. Pangatlong buwan na rin po ito, inay. May bagong kakilala nga po kaming mag-asawa, si Aling Tindeng. Nag-alok siya na yung magpapaanak sa akin. Tamang-tama naman ho kasi napakalayo po ng bayan dito sa aming barangay. Ay, ganun ba? Sino naman yung Tindeng na yan? Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa kung kani-kaninong tao. Alalahanin yung mag-asawa yung nangyari sa inyo sa Antique. Talungkot bigla ang mukha ng mag-asawa. Naalala nila yung nangyari sa kanila at ang dahilan kung bakit umalis sila sa lugar na yaon. Nais na po namin kalibutan ang lahat, inay. Mamuhay ng tahimik at magsimula uli. Tumalim ang tingin ng matandang babae. Kawawa ang apo ko. Pinatay lang ng aswang na si Senya. Pero alam niyo ba kung anong nangyari matapos yun? Pinatay siya ng taong bayan. Patay na ho si Aling Senya? Dapat lang sa kanya yan, Cardo anak. Marami ng biktima ang aswang na yun. Kaya dapat lang sa kanya ang mamatay. Salot ang babae na yun, Cardo. Ultimong apo ko ay hindi niya pinaligtas.
Galit na sabi nito. Mabuti pa ho'y tigilan na natin ang usapang ito, inay. Ayan si Nessa, umiiyak na. Masama pa naman sa buntis, ang ma-stress at malungkot. Madadala at makukuha ng aming anak. Siya nga pala, inay, mabuti at napapunta kayo rito. At ayan, para may makasama si Nessa, lalo't buntis siya. Ay oo, yan din ang gusto ko. Maalagaan ang manugang ko lalo't magkakaapo na naman ako. Napakalakas ng kaba ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinawi ang pinto. Hilakbot na hilakbot siya sa nakita. Hindi niya halos mapaniwalaan. Ang kanyang bagong silang na sanggol, kinakain ng aswang. Napasigaw si Nessa. Nang mga sandaling yun ay nawala ang kanyang takot. Nakita niyang putol na ang kamay ng kanyang sanggol. Pulang-pula ang mata ng aswang at parang hayok na hayok itong kinakain ng kanyang sanggol. Humisi pa itong napatingin sa kanya. Punong-puno ng dugo ang bibig nito. Dugo ng kanyang pinakamamahal na anak. Sumisigaw. Kumuha si Nessa ng isang kahoy upang ipalo sa aswang. Nang damputin niya ang kahoy, ay agad namang tumalon ito sa bintana. Tandang-tanda pa niya ang mukha ng aswang. Pulang-pula ang mga mata nito. Punong-puno ng mga balahibo ang mukha nito. Ganon din ang braso at mga kamay. Ang mahahaba nitong kuko ang ginamit nito para gutay-gutayin ang katawan ng kanyang anak. Halos maubos ang kanyang sanggol nang iwan ito ng aswang. Halos mabaliw si Nessa sa nakita niyang nakakahilakbot na itsura ng kanyang anak. Hindi pwede, hindi pwede. Ang anak ko, huwag mong kainin ang anak ko. Parang awa mo na, huwag mong kainin ang anak ko. Ha? Nessa, gumising ka. Pinabangungot ka. Gumising ka, Nessa. Pawisan, nagising si Nessa sa yugyug ng kanyang asawa. Ang anak natin, Cardo, naaalala ko na naman siya. Naaalala ko kung paano siya kinain ng aswang. Niyakap ni Cardo ang asawa. Awang-awa siya dito, lalo na't ito ang nakasaksi sa buong pangyayari. Hanggang ngayon ay hindi malimutan ni Nessa kung paanong kinain ng aswang ang una nilang anak. Tahan na, mahal ko. Ang anak ko. Tahan na. Nang mamatay ang unang anak ni Nessa at Cardo, napagpasyahan ng mag-asawa na umalis sa Antique at nanirahan sila sa Manila. Doon ay may 1 taon rin silang nanirahan at nagtrabaho si Cardo bilang factory worker sa Taguig. Doon nakilala ni Cardo si Goryo, katrabaho niya sa factory, taga Bicol. Iyon ang dahilan kung bakit napadpad sila sa Bicol at naisip manirahan sa baryo Barabalungay. Nessa! Nessa! Nakangiting mukha ni Aling Tendeng ang nabungaran ni Nessa sa may pinto. May dala itong isang lagayan na nahihinuhan niyang ulam. Ay, Ineng! Narito ang ulam. Masustansya ito para sa iyo at sa anak mo, Nessa. Kainin mo ito. Nang lumaki dyan sa tiyan mong malusog ang sanggol. Napangiti si Nessa. Maraming salamat ho, Aling Tindeng. Napatingin si Aling Tindeng sa nakaupong si Aling Gloria. Wala itong kaimik-imik sa pagkakaupo at matalim ang tingin nito sa kanya. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Aling Tindeng. Nagipagtitigan ito kay Aling Gloria. Si Inay Gloria po, Aling Tindeng. Inay po ni Cardo. Mula pa po siya sa Antique, bumiyahe, papunta rito. Hindi ngumiti si Aling Tindeng. Tumango lamang ito. Makikita mo sa mukha nito na hindi nito gusto si Aling Gloria. Ganun din naman ang biyanan ni Nessa.
Hindi naalis ang talim ng tingin nito kay Aling Tendeng. Hane, at aalis na rin ako, Nessa. Mag-iingat ka at ang sanggol sa iyong sinapupunan. Huwag kang magtitiwala sa matandang iyon. Sinasabi ko sa iyo, Nessa, huwag kang magtitiwala. Huwag kang tatanggap ng kahit ano na galing sa matandang iyon. Lumayo ka sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, Nessa. Mabait naman po si Aling Tendeng, inay. Ang katotohanan nga, unang kita ko pa lang sa kanya'y magaan agad ang loob ko sa kanya. Iyan ba yung komadrona na sinasabi mo? Huwag kang magtitiwala sa komadronang yon. Tumango. Hindi na nakipagtalo si Nessa sa kanyang biyanan. Pero nasa isip ang pagtataka kung bakit galit na galit ito kay Aling Tendeng. Cardo, gising, gising. Parang may tao na naman sa silong. Parang may kumakaluskos doon. Naririnig mo ba yun, Cardo? Hindi ba isang baboy yun? Saglit, huwag kang umalis dyan at lalabas ako. Agad na bumangon si Cardo mula sa pagkakahiga. Kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa may dingding. Nang buksan niya ang pintuan ng kanyang silid, ay nabungaran niya ang kanyang ina. Nakatayo lamang ito doon. Inay? Gulat na sabi niya. Saan ka pupunta? Gabi na. Hindi niyo ba naririnig na parang may baboy sa silong, inay? Baka isang aswang yun. Baboy? Wala akong narinig na kung anong baboy ang nandyan sa silong, Cardo. Saglit ho, inay. Huwag ko kayong maingay. Papabain ko lang at sisilipin kung sino yung Poncio Pilato na yung nasa silong. Ni Cardoy, agad niyang sinilip ang silong. Wala siyang nakita doon. Kaya umakyat din siya pabalik. Pag-akyat niya'y wala na doon ang ina at pumasok na sa silid. Si Nessa ang sumalubong sa kanya. Sigurado ako, Cardo. Aswang yun. Inaaswang ako. Hayaan mo, Nessa. Pupunta ako sa albularyo o kung kanino man na alam ang pagsugpo sa mga ganyang aswang. Natatakot ako, Cardo. Baka maulit na naman yung nangyari sa una nating anak. Hindi na mangyayari yun, Nessa. Hindi ko papayagan. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko papayagan. Si Nessa, na simula ng inkwentro ng kanyang biyanan at ni Aling Tendeng, ay hindi na naligaw ang matandang babae sa kanila. Kaya naisipan niya itong puntahan. Nadatnan niya ang matandang babae na nagwawalis ng bakuran. Abay, Nessa! Halika! Tuloy ka, ining! Tuwang-tuwang salubong nito sa kanya. Ay, napadalaw ka! Ano bang sadya mo, ha? Wala naman ho, Aling Tendeng. Binisita ko lang po kayo. Nag-aalala din po ako. Alam niyo naman ho, uli lang lubos ako at magaan po ang loob ko sa inyo. Pakiramdam ko, parang kayo ang ina ko. Ngumiti ang matanda. Natuwa sa sinabi ni Nessa. Ay, wala namang problema kung ituring mo akong ina. Wala rin akong anak. Sa dami nga ng pinaanak ko, ako naman ang walang anak. Pero di bali na, masaya ako sa trabaho ko. Katulad niyan. Hinawakan nito ang tiyan ni Nessa. Abay, ako rin ang magpapaanak niyan. Tingin ko palang dyan, isang tingin ko palang Nessa, babae ang anak mo. Babae at tiyak na maganda. Maibayo tayo, Aling Tendeng. Bakit hindi na ho kayo napadalaw sa bahay? Ay, pasensya na, Nessa. Hindi ko gusto ang biyanan mo. Pagpasensya niyo na lang ho si Inay Aling Tendeng. Ganun lang po yun. Concern lang po siya sa amin. Kasi dahil sa nangyari sa amin doon sa Antique. Mag-iingat ka, Ining. Pag-ingatan mo ang sarili mo at ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Natigilan ang dalawa nang mapansin ng isang hugis na nasa labas ng bakuran. Si Aling Gloria iyon. Matalim ang tingin kay Aling Tendeng. Galit na galit ito. Huwag mong lalapitan ang anak ko! Wala akong ginagawa, Gloria.
Isang tingin ko pa lang sa'yo hindi ka gagawa ng mabuti, Tinding. Kaya layuan mo si Nessa. Tanging si Nesang makakapagsabi niyan, Gloria. Hindi ikaw. Bago pa man lumala ang sagutan ng dalawa, napagpasyahan ni Nessa na ayain na ang biyanan na umuwi. Halina kayo, inay. Uwi na po tayo. Huwag na po kayong magtalo ni Aling Tinding. Basta sundin mo ako, Nessa. Huwag na huwag kang lalapit sa matandang yan. Hindi gagawa ng mabuti ang komadronang yan. Tumango si Nessa upang hindi na humabang usapan. Naaya nga niya si Aling Gloria na umuwi na. Mahal, nagtataka talaga ako. Bakit mula nung magkita si Nanay at si Aling Tinding ay hindi nawala yung galit nila sa isa't isa? Huwag mong pansinin yun, Nessa. Ganun talaga minsan ang matatanda. May mga bagay-bagay na hindi nila napagkakasunduan. May ilang buwan na rin. Siya nga pala, mahal. Malapit na akong manganak. Kumusta nga pala? Pumunta ka pa doon sa sinabi mong albularyo? Natatakot kasi ako. Gabi-gabi na lang, malakas ang pakiramdam ko na parang may kumakaluskos dyan sa silong. Natatakot lang ako na baka mangyari na naman sa pinagbubuntis ko yung nangyari sa unang anak natin. Naalala ni Cardo ang sinabi sa kanya ng matandang albularyong si Aling Saling. Puso ang kalaban mo, Cardo. Puso. Hindi niya maunawaan ang tinurang yon sa kanya ng albularyo. May sakit ba siya sa puso? Malabo sa kanya ang sinabi ng albularyo. Kung gabi manganganak ang iyong asawa, ay tawagin mo ako, Cardo. May gagawin tayo sa aswang upang makita natin kung sino ang aswang na yan. Mag-iingat ka, Cardo. Mahirap kalaban ng aswang na yan. Umalis siyang hindi nauunawaan ang sinabi ng matandang albularya. Isang araw iyon, nakaramdam si Nessa ng pananakit ng tiyan. Wala pa naman ng mga sandaling yun si Cardo. Mamaya-maya pa ang dating nun. Inay, pwede niyo hubang tawagin si Aling Tinding? Nakakaramdam na ho ako ng pananakit ng aking tiyan. Sa tingin ko po ay nagli-labor na ako. Aswang ang matandang yon, kaya ayaw ko siyang palapitin sa'yo, Nessa. Ho? Aswang ho si Aling Tinding? Paano naman ho kayo nakakasiguro, inay? Nagahalo ang pasaglit-saglit na sakit at pagkabigla na naramdaman ni Nessa sa sinabing yon ng kanyang biyanang babae. Ako nang magbabantay sa'yo. Ay kung hindi ka madadala sa bayan, ay ako nang magpapaanak sa'yo. Walang nagawa si Nessa. Ayaw niyang pilitin ang kanyang biyanang babae. Paano nga kung totoo ito? Na tama ang hinala nitong aswang nga si Aling Tinding. Nag-aalala man sa kalagayan, ay ibinigay niya ang kanyang tiwala sa kanyang biyanan. Mahaba ang naramdaman niyang labor. Didilim na nang dumating si Cardo. Humahangos ito. Nessa? Nessa? Sinasabi ko na nga ba? Malakas ang kutob ko. Ayan na nga't manganganak ka na, mahal ko. Sandali lang at tatawagin ko si Aling Tinding. Nasaan nga pala ang inay? Kanina ay nariyan lang siya, mahal. Masakit na ang tiyan ko. Hindi ko na kaya. Manganganak na yata ako. Saglit at susunduin ko si Aling Tinding. Hindi pinigilan ni Nessa ang asawa. Kanina, nang sabihin ng kanyang biyanang babae na aswang ang komadrona, ay hindi talaga siya lubos na makapaniwala. Humahango sa bumaba ng hagdan si Cardo upang sunduin si Aling Tinding. Alam niyang tarantang-taranta na ang asawa niya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Kanina pa niya hindi nakikita ang biyanan. Marahil ay abala lamang ito sa kusina, sa pag-iinit ng tubig o kung ano paman. Masakit na ang kanyang tiyan. Inay? Inay? Andiyan ho ba kayo? Tawag niya sa kanyang biyanang babae. Bilisan ho natin, Aling Tinding. Manganganak na ho si Nessa. Hirap na po siya. Abay, oo, Cardo. Saglit lang at ihahanda ko ang aking mga gamit.
Madali lang ito, huwag kang mag-alala. Dalang isang malaking flashlight, tinalunto ng dalawa ang daan papunta sa bahay ni Cardo. Hindi pa man sila nakakalapit ng husto sa bahay, ay kitang-kita ni Aling Tendeng at ni Cardo ang isang maitim na nilalang na nasa silong. Napaismid si Aling Tendeng. Ikaw na ang bahala dyan, Cardo. Kailangan kong mabantayan si Nessa. At maalalayan. Tsak, hirap na ang iyong asawa. Hindi na malaya ni Cardo na nasa kanyang likod na ang albularyang si Aling Saling. Kunin mo itong sinulid, Cardo. Pabulong na sabi nito. Pumwesto ka doon sa may dulo. At ako naman dito sa may dulo. May mga orasyon ang sinulid na ito. Palibutan natin ang iyong 4 na poste ng mga sinulid na ito nang hindi makalabas ang aswang na yan. Samantala, mabilis na inihanda ni Aling Tendeng ang lahat niyang mga kagamitan upang alalayan ang mga nganak ng si Nessa. Aling Tendeng, sobrang sakit na ho ng tiyan ko. Tulungan niyo po ako. Huwag kang mag-alala, Ineng. Sanay na sanay akong magpaanak. Mamaya lang ay lalabas na malusog ang iyong anak. Samantala, walang kamalay-malay ang maitim na nilalang na nasa silong na unti-unti na siyang pinalibutan ng sinulid na may orasyon. Hindi talaga niya makikita si Cardo at si Aling Saling dahil nilagyan ni Aling Saling ng tagabulag ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga salitang buhay. Habang pinalilibutan ni Cardo ng sinulid ang poste ng kanyang bahay, ay kitang-kita niya kung paano tinitingala ng aswang ang mga nganak niyang asawa. Kitang-kita rin niya ang itsura ng aswang. Mapupula ang mga mata nito at napakahaba ng mga kuko. Tiningnan niya si Aling Saling na nooy abalang-abala sa pagdadasal ng mga orasyon habang iniikutan ng sinulid ang poste ng kanyang bahay. Nakapagtatakang daan-daanan man nila ang aswang, sa harapan nito ay hindi sila nakikita. Ang tangi lamang nitong ginagawa ay tumingala at animoy naghihintay na mailabas ni Nessa ang bata. Nang akmang nais ng lumabas ng aswang sa loob ng silong, ay tumalbo ito pabalik. Nagtaka ang mapupulang mata nito. Nangalisag ang mga balahibo sa mukha. Naroon ang pagtataka kung bakit hindi siya makalabas sa loob ng silong. Nagtangka ulit ito, subalit ganun at ganun ang nangyayari. Sa nangangalit ng tinig ng aswang, inarinig ni Cardo ang iyak ng kanyang bagong silang na sanggol. Magkahalawang tuwa at kaba na nararamdaman ni Cardo nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak. Babae! Babae ang anak mo, Nessa! Babae! Tuwang-tuwang sabi ni Aling Tendeng. Napangiti naman si Nessa ng mga sandaling yon. Samantala ay nakaramdam na ng pagkainip ang aswang na nasa ilalim ng silong. Kahit anong gawin niya na pagtatangkang umalis doon ay hindi niya magawa. Nangangalit ang maitim na nilalang, lalo't narinig nito ang iyak ng bagong silang na sanggol. Nagwawala ito at nagsisisigaw. Akin ang anak mo, Nessa! Akin! Matagal ko yang hinintay! Nangilabot si Cardo nang marinig ang tinig ng aswang. Merong nabuong pagdududa at sapantaha sa kanyang isip. Nais lamang niyang makasiguro kung totoo nga ang kanyang hinala. Huwag kang mag-alala, Cardo. Hindi makakaalis ang aswang na yan. Balot na balot siya ng aking kapangyarihan.
Makikita mo at malalaman kung sino ang aswang. Napaluhod si Cardo. Nang unti-unti, nagbago ang anyo ng aswang. Inay? Ikaw ang aswang? Ikaw, inay? Napasalampak si Aling Gloria sa lupa. Dahil sa pagkapahiya, Ibig mong sabihin, inay, ikaw ang aswang na kumain sa una kong anak? nanlulumo. Hirap matanggap ni Cardo ang katotohanan. Kaya yan ang sinasabi ko sa iyo, Cardo. Puso ang iyong kalaban. Masakit. Alam kong masakit sa iyo. Cardo, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak, sa aking nagawa. Sabihin mo lang, Cardo, at magpapakawala ako ng buhay na salita upang tapusin ang buhay ng iyong ina. Bumalik sa alaala ni Cardo ang una niyang sanggol na ginutay-gutay ng aswang, at ngayon naman ay ang tangka nitong pagkain uli sa kanyang pangalawang anak. May nabuwis pang buhay, katulad ni Aling Senya, na hindi naman pala talaga yon ang totoong aswang na pumatay sa kanyang anak. Lalayo na ako, Cardo. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Pakawalan mo lang ako. Naisip ni Cardo na kung hahayaan niya na makawala ang kanyang ina, ay maghahasik pa ito ng lagim kung saan man ito mapadpad. Kaya buong tapang at tinigasan niya ang kanyang puso sa isang desisyon na napakahirap gawin, ang tapusin ang buhay nito. Agad-agad ay nagpakawala ng buhay na salita si Aling Saling upang tapusin ang buhay ni Aling Gloria, ang ina ni Cardo. Nakita niyang nasunog ito nang bigkasin ng matandang albularya ang isang buhay na salita na pumapatay ng mga aswang. Hilakbot na hilakbot si Nessa. Hindi siya makapaniwala. Hindi rin niya matanggap ang katotohanan na ang lumapa sa kanyang anak ay ang sarili nitong lola. Wala ka nang magagawa doon, Nessa. Wala na kayong magagawa sa katotohanan. Ang dapat na lamang ay move on na. Niyakap ni Cardo ang asawa. Ipinaramdam nito ang kanyang pagmamahal. Lahat ng pagsubok ay kanilang kakayanin. Andyan lamang sila sa isa't isa, lalo na at may anak na sila. Maraming salamat mga kahiwaga sa pakikinig nyo dito sa aking mga kwento. Sa mga kwento ni Kasiano.